Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pag mayroon kang tinanggap na regalo o pag may nagbigay sa ng regalo, madalas ang regalo ay nakabalot at hindi mo pa alam ang laman nito. Kaya natutuwa kang tanggapin ito at excited kang buksan ito at kung minsan hinuhulaan mo pa kung ano ang laman nito. Pero pag bukas mo, pag nakita mo yung laman nito at hindi mo ito nagustuhan, siguradong hindi ka mangingiti. Siguradong nakasimangot ka at nakasumalmal. At baka nga galit ka pa at sumama pa ang loob mo doon sa nagbigay sa iyo. Sapagkat hindi mo ito nagustuhan. Naalala ko dati meron akong binigyan ng regalo. Ang binigay ko sa kanya ay earphone. No? Sabi niya, hindi naman ako mahilig sa music. Binigyan mo ako ng earphone. Binigay ko na lang sa pamangkin ko. Sabi niya. No? Sabi ko, okay lang kung hindi mo nagustuhan. Pero sa buhay natin, ano nga bang regalo na hindi natin nagustuhan? Ano nga bang regalo na hindi natin tinanggap o ipinamigay na lamang o isinantabi na lamang na hindi tayo nakaramdam ng kagalakan, hindi tayo nakaramdam ng pasasalamat, hindi tayo nakaramdam na iyon ay pinaghirapan at iyon ay mayroong appreciation man lang doon sa nagbigay. Maaring ang Panginoon nagbibigay rin ng regalo sa atin. With different packages, maaring ang Panginoon mayroong ibinibigay na regalo sa atin na kung minsan, hindi rin tayo natutuwa, hindi rin tayo nagpapasalamat, at kung minsan ayaw nating tanggapin. Mga regalo na kung saan iniisip natin, bakit tinanggap natin, bakit nararanasan natin, bakit ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat maaari ito'y larawan ng paghihirap, ito'y maaari larawan ng pagsasakripisyo, larawan ng sakit at karamdaman, larawan ng pagsubok sa buhay. Kung minsan, itinuturing nga ba natin itong regalo? Kahit parang hindi naman. Pero sa bandang huli, malalaman natin kung ano ang dahilan. Kung minsan tinuturuan tayo ng Diyos sa mga paghihirap, sa mga sugat, sa mga sakit at karamdaman, sa mga pagsubok na ito, kung paano tayo higit na uunlad at lalago sa ating buhay. Makikita natin yung ating kapakinabangan, makikita natin kung ano yung dapat nating matutunan, at kung paano tayo masigit na maging kapakipakinabang sa harap ng Diyos at ng ating kapwa. Sana nga makita, sana nga makilala, sana nga maramdaman, sana nga magbago, sana nga lumalim at tumibay sa pananampalataya na sa Kanya ibinigay. Kung minsan kasi, madalas, hindi natin nakikita ang regalo ito ng Diyos. Kundi nakikita natin to bilang isang kaparusahan. Ano nga ba yung nagawa kong pagkakamali? Ano nga ba yung aking naging kasalanan? Bakit ako pinarurusahan at pinabayaan? Sa bawat yugto ng ating buhay, sa bawat sandali na kaya pa natin at nakikita pa natin at nararamdaman pa natin, lagi tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon. Sapagkat sa sandali na ito'y ibinalik ulit na natin sa Diyos, parang wala nang matitira sa atin, pero parang ang dating puno ng kalungkutan, puno ng kapighatian, na parabagang inagaw sa atin ng Diyos ang lahat, na sa Kanya rin naman nagmula at siya rin naman ang nagbigay. Panginoon, gamitin mo ang bawat isa sa amin upang higit ka pa naming mahalin, upang higit pa kaming sumunod at makinig at maglingkod para sa iyo. Sa lahat ng mga pagsubok na ito, Ikaw lagi ang aming tahanan. Sa iyo kami makaramdam lagi ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng kagalakan ng aming puso,
at pasasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala at regalo na sa amin na iyong ibinibigay. Amen.